Anong trip mo? Bakit nagdalawang battle kang magkasunod ngayong Vuelta Balendong 12? Yun. Actually last year, Mas malakas ka nung sinagtala eh. Kesa dito sa EMR Industry. Anong nangyari? Ba't yun ganun? din medyo Parang may gusto kang simentohing pangalan eh. Yun yung pumasok sa isip ko eh. ako sa akin kasi Tingin mo ba kakayanin mo yung 6 rounds sa isang araw? So, bukod sa pagiging rapper, tol, anong trabaho mo? bali yung day job ko talaga. Paano ka nagsimula? Battle rapper? O rapper o hip-hop? Yun. Nagsimula daw sila Balakid, Mm-mm. Alaluni, sila Glock. So yun yung pinaka influence ko papunta sa rap or hip hop in general. Sila Ron. Hindi siya parang dumating yung punto na parang addiction siya na gusto mong sumulat araw-araw. Ganun? Parang Talaga? ganun. Tapos Totoo ba na wala ka pang pera noon? Ito, may mga haka-haka kasi na gusto mong sundan yung yapak ni Balakid. Sino ang gusto mong makalaban sa ahon, Luni Umot? Sinyo. Pwede kayong maglaban? yun nga yung minsan sinasabi ko kay boss na boss, pag may mga gustong bumalik tapos gusto na trip nila ako, I volunteer. Ano yung mga bagay na malaking nagawa ng flip-top sa buhay mo? Ahon, may plano ka? Welcome back dito sa aming Dayo Podcast at dumayo kami dito sa Pasig kahit hindi siya taga Pasig kasi nandito yung hotel nila. Hindi kami makadayo pa sa ibang lugar. Alam nyo na, marami ako kasi ginagawa. Pero buti na lang at pumayag na madayo ko dito sa hotel niya si GL. Palakpakan natin. Yo. Yo, kamusta GL? Bumati ka muna sa ating mga nanonood. Yo, GL nga pala galing ng Palolite. Yun, magandang araw sa inyong lahat. Tsaka Yun. maraming salamat, Boss Shernan, Oy, sa thank you, tol. invitasyon. Thank you, tol. Eto, hindi ko na patatagalin tong tanong na to. Anong trip mo? Bakit nagdalawang battle kang magkasunod ngayong Vuelta Balendong 12? Yun. Actually last year, parang trip ko na talaga yung dalawa. Ay, hindi pala dalawa, ay alter ego. Yung sinagtala. Oo, yun. And then? Yun yung trip ko. Tsaka after finals nun, yung parang the day after Ahon 15. Magkasunod na araw ang gusto mong laban. Yung gusto ko lang talaga, alter ego. Pero parang na-realize ko na hindi ata ibibigay ni boss yung alter ego. Pag yun lang. Kasi parang babiyaya ako sa Cebu tapos small room. Oo. Parang hindi siya ganun ka responsible sa logistics. Tama naman. So parang naisip ko na rin na siguro pag may battle ako sa gubat, pwede bigyan ako sa minefields or sa 1 minutes. So yun. So i-accept ko yung ganung setup. Sino nag-suggest? Ikaw ang nag-suggest na mag-alter ego muna, tas tingin mo di papayag kaya humingi ka ng battle. Oo, parang ganun. Parang hiningi ko na rin na if ever may gubat ako, isabay ko na rin yung alter ego. Pucha. Anong nasabi ni boss nun sa natatrapan mong ganun? Parang goods naman ata. Parang doable kasi siya eh. Kasi parang shorter rounds yung 1 minute. So parang medyo kaya siguro. Yun yung naisip ko yung time na yun. Tapos yung battle mo kay MR, kasi naggawa ko ng reaction video nun, parang hindi ko nakita kasi yung GL na parang ayun yung mas malakas ka nung sinagtala eh. Kesa dito sa EMR Industry. Anong nangyari? Ba't yun ganun? din medyo na feel ko noon eh nung nag-perform ako kasi nagtala. Tapos ganun yung reception sa material. Parang naisip ko na medyo maapektuhan siguro yung performance ko doon kay MR kasi talagang iba talaga yung dating ng material eh. Yung MR talagang gusto kong subukan yung mga bagay hindi ko pa nasubukan. So doon parang yung iisip ko kasi pagkalawan mo si MR like mag-bars ka, parang hindi ata tatalab sa kanya eh. Kasi gagawin pa rin niya yung gagawin niya. So, kung ganun, parang naisip ko, why not? Parang subukan ko naman ng bagong timpla or ganun. Kaya hindi as GL na talagang yung parang gusto kong mapanood yung nangyari na lumaban kay MR. Kasi nag-adjust ka. Oo, parang ganun. Parang sinubukan kong sisirin yung parang dimension ni MR. Parang round 1 yun yung plano ko talaga. Actually, yung
plano ko kay Sinagtala pala. Mhm. Left field na style. Kaya Sinagtala yung pangalan niya eh. Gusto ko subukan sa 1 minutes or sa alter ego na left field yung style. Kaso, hindi naman ganun. Kaso, binigay si Emar. So, parang nasayangan ako. What if doon ko na lang i-apply Okay. kay Emar. Tapos, balik na lang ako sa basics doon sa 1 minutes ko. So, ang plano mo sa alter ego is left field. Yun, oo. So, sayang, no? Pero putyang ina. Sa bagay, pero ayun nga eh. Yung Sinagtala at GL, parang ano pa rin siya, yin-yang mo eh. Parang ganun nangyari. Parang iisa pa rin eh. Oo. Medyo, ano nga, nung ginawa ko na reaction video, sabi ko, ayun nga, parang sugal din talaga na mag-adjust ka ng style. Kasi yung akin nga, yung kay Sinyo eh, sugal din eh, na parang nagseryoso ako, pero hindi kasi ayun yung tingin sa akin ng tao eh. 'Di ba? Kaya parang walang epekto. So nung Siguro sa akin may epekto sa akin 'yun eh kasi nakita ko yung sinubukan mo yung technical na ganun kasunod-sunod. Oo. Na-appreciate Siguro naman. sa akin. Oy, thank you po. Diyan na-appreciate ako ng isang kampiyon po. Tangina. Wag niyo na ako appreciate. Okay na ako sa appreciation ni GL. Yun. Bakit naman naisipan mo yung magkasunod naman ngayong Vuelta Valentong? Actually, may iba-ibang version kasi nung dalawang battle yung parang sinasuggest ko kay boss or parang tinatanong ko kung posible. Yung una, yung parang zoning 1920 na type. Diba na parang weekend, next weekend. So, yun yung parang na-envision ko. Boss, meron pa bang ganitong klaseng event na magkasunod? Na 1 week yung pagitan na parang small room dun sa, Friar ba yun? Or basta sa isang venue. Yun dapat sana yung na-envision ko na trip kong gawin. Magkasunod, pero dalawa rin. Gusto mo ulitin? Oo, ganun. As GL o as Sinagtala? As GL or either way, okay lang. Tapos sabi ni boss parang wala na atang ganong zoning type na magkasunod. So, yun. Yung next version naman, isang Sinagtala at saka isang GL in the same event. Pumayag naman. Hindi, ayaw na ni boss ng, parang sabi niya, ayaw niya na ng alter ego eh. Oo. Kasi Vuelta na to eh. Paano na to eh? Paangat na ng ahon to eh. Tsaka parang, yung iniisip ko kasi parang pag main event tapos alter ego name, parang sayang din eh. Kasi hindi mo pangalan yung gamit. Oo. So parang ganun. So yun, naging dalawang battle na GL. Yun lang. Yun na yun. Ang pumasok sa isip ko nung sabi ko may gustong patunayan to. May gustong establish na pangalan to. Kaya gusto mong, kasi biglang magkasunod, tas ngayon, isang araw magkasunod. Parang may gusto kang simentohing pangalan eh. Yun yung pumasok sa isip ko eh. Hindi, ako sa akin kasi hindi ko masyadong iniisip yung mga ganun eh. Yung mga semento, mga legacy. Parang trip ko lang kasi, parang challenge siya sa sarili ko. So, yun, parang gusto lang i-challenge or i-push yung limits ng kung anong kaya kong gawin. Parang ganun. Medyo selfish siya eh. Hindi ko masyadong iniisip yung... Pero yun, sana mag-work or sana kayanin. Yun. Putyang ina, no? Mayroon ka bang ginawang adjustment? The Raffian yan, technical, na matagal ka na rin kino-call out? Then Husky, na jokes, mayroon ka bang adjustment na ginawa? Meron in a way na siguro parang sinimplihan ko lang. Hindi ko na masyadong in-overthink. Kasi sa oras, kasi yung kalaban ko yung oras. So initially, kala ko talaga magagahol ako eh. So conscious ako na after pagpatak ng 1 month before, kailangan next MC na. Yung sulatan ko. So parang may pressure sa time. Pero at the end of it, parang nagawa ko naman na naka-pace naman siya or parang may time management na sakto lang na okay lang, na nagawa ko pa rin ng tama. Ngayon, dahil magkasunod, ano ba to? After mo Raffian, Husky na agad? Ay, hindi. So parang... May pakitan sila. Dapat. Oo. Puta pag magkasunod yun, lupit mo tol. Ang bangis mo nun. Yun nga yung mga nababasa ko sa Facebook eh. Parang magkasunod daw. Pero hindi naman ganun eh. Parang hindi na papayag si boss na magkasunod na ganun. Request ko kay boss na gusto kong mapanood kasi yung Isa Buhay. So,
before nung mga isabuhay battles. Dapat tapos na ako para ma-enjoy ko na kasi yung dalawa. So hindi ikaw ang main event. Hindi. So nilagay lang doon. O parang yung kasi yung parang dilemma ko pag ganun pag main event, parang hindi ko na na-enjoy masyado yung event. Kasi Okay. parang naghihintay ka na lang na tawagin ka tapos di ka na makafocus. So at least ngayon, sigurado ako may dalawa akong battles na nakafocus ako. Ayos. Yun. So mangyari dito feeling ko ano ka? After ng Dali isang first set, taka isang second set. tingin ko ano ka pangalawa? Hindi. Feeling ko ano yan. After ng Fruits, Jonas siya na. Tapos, Husky. Yan ang pakiramdam ko. Ayun. Tingin mo ba kakayanin mo? Yung 6 rounds sa isang araw? Nasulat ko naman siya ng sakto eh. So, parang doon na lang talaga sa focus. Oh, yun. Yun na lang yung challenge talaga eh. Parang nagawa ko na yung prep. Enough siya para sa akin. Doon na lang. On the day na lang talaga. Paano ginagawa mong practice yan para di ka malito? Bali, yung sa akin kasi pag sulat ko per round, tapos memorize per round, doon pa lang ako mag-proceed sa next. So, bago ako magsimula sa second battle, memorize ko na yung first. So, goods na siya. Ganun? Oo, ganun. So, pag magsasaulo ka, kailangan per round. Per round. Hindi ka nagsha-shuffle. Di. Okay. Kasi ako, pag nagpa-practice ako, ganito ginagawa ko to. Share ko lang din sa'yo. Minsan, inuuna ko yung third, Okay. first, second. Tapos yung katulad kay Fruits, nagpapatugtog din ako. Para habang maingay, nag-spit ako para yung focus ng utak ko, hindi, na kahit sino Kaya magulo. mo ma-distract. Yun. Yan. Yung parang, lalo yan kung 6 rounds yan. Mamaya, may linya ka na, putang ina, para kay ano to, malipat dito. Yun din eh. 'Di ba? Paano kaya yun? May ganun ka bang iniisip So din? far sa practice ko, wala namang na ganun eh. Buti naman, putang ina. Saka sinigurado ko na parang walang magkaparehos na structure ng sentence. Parang walang risk na ganun. Tsaka yung ano kasi, 'di ba nga, meron kang yung style mo is train of thought. Alam mo na kung ano yung thought nung Oo, parang ganun. Alam ko na saan yung flow niya. So, feeling ko naman hindi papasok yung kabila eh. So, sana. Dahil magkaiba silang istorya. Magkaiba. Pwede. So, bukod sa pagiging rapper, tol, anong trabaho mo? Bali yung day job ko talaga, programmer, developer. Ano ba yun? Ano course mo? Comsci, computer science. Okay. Nag-program ng? Ng website, parang ganun. Okay. Ano ba madalas na ano yan? Wala akong knowledge sa ganyan eh. Ano madalas na parang pinaka-ginagawa niyan? Parang pinaka-basic example, example, Facebook or YouTube. Yung mga gumagawa niyan, parang ganyang klaseng trabaho. So kung mas lalaliman mo yung knowledge mo, kaya mo rin gumawa nun? Kung lalalamin. Parang same realm na rin yan eh. Pero iba lang yung product namin. So, ganun. Pero basically parang yun, nagpo-program, nagko-code. So kaya mo manghack? Yun. Hindi. Hindi nga, seryoso? Hindi. Parang iba yun eh. Ibang klaseng dimension naman yun. Hindi ko sinusubukan pero kaya mo? Siguro pag hindi. Hindi, wag na ikaw. Si Sinagtala. Si Sinagtala na lang yung mga... Hindi, halimbawa, wag ka problema yung account mo. Kaya mo siyang recover. Ay, pag ganun, siguro, kaya naman. Saka may Google naman eh. Parang yan naman talaga yung tumutulong sa'yo eh. So, ganun. So, paano mo napagsasabay yung pagiging rapper sa ganyang trabaho? Wala, time management. Kasi pag trabaho lang talaga eh. Parang mahirap kasi na nasa trabaho ka tapos may iniisip ka. Tsaka pag nagsusulat kasi ako dapat parang nakapokus ka eh. Parang yun lang yung gagawin mo. So, usually, gabi nakakapagsulat or weekend. Yun lang. Parang day job, tapos paggabi, sulat. Ganun lang. Okay. Ang gusto ko malaman, tinatanong ko din to sa iba. So, paano ka nagsimula? Battle rapper? O rapper o hip-hop? Yun. Nagsimula ako sa sulat, sa poetry. So, gumagawa ng tula. So, hindi ka hip-hop? Sa simula, hindi. Oo. Sa simula, hindi. Okay. So, parang, pero nakikinig ako, pero hindi ko ina-associate na hip-hop. Hindi mo kasi siya parang, culture. Parang kasi marami akong pinapakinggan na iba't ibang like banda. O, yun. Parang, music lover. Music lover in general. Oo, in general. Yun. The same time na nagsimula ako magsulat sa English na lingwahe, doon naman na-introduce ako sa flip top. Okay. So, doon ko na panood online. So, parang yung super fan na talaga ako. Okay. Ever since. So, nagsimula ka sa art. Sa art. Then, poetry.
unti-unti mo nang na-adapt yung culture. Oh, parang nakukuha ko na yung mga techniques nila Balakid, nila Looney. So parang na-apply ko siya sa art ko. Tsaka dumating yung punto na yun, yung parang trip-trip lang sa school na parang nag-spit kayo ng bars. Mga ganun. Ganun lang yung simula eh. Parang feeling ko nga yung mga classmates ko ever since like elementary, high school, college, hindi nila ma-predict na papasok ako dito eh. Kahit ako, hindi ko rin alam. Paano nga ba? Paano nga ba nakapasok sa ganito? Process of illumination, online submission. Pero parang napapanood mo na, tapos gusto mo siya. Oo, parang confident ako sa sulat ko eh. Parang ganang may level of confidence ako na feeling ko pag nag-submit ako, Papasok. Papasok siya, mababasa ni mo, sir, ma-appreciate niya. So, yun, sinubukan ko lang mag-submit. So, paano yun? Bago ka mag-start niyan, sino mga naka-impluwensya sa'yo para gustuhin din makabattle dyan? Yung mga napapanood ko. So, yun, sila Balakid, sila Looney, sila Glock. So, yun yung pinaka influence ko papunta sa rap or hip-hop in general. Sila Ron. Yun. Tsaka yung local kasi sa amin eh. Usually nanonood ako pero yung tawag ko dun lurker, yung nasa likod ka lang. Ano yung lurker? Yung parang naglo-lurk ka lang. Okay. Sa gilid ka lang. Parang chismoso. Parang ganun. Parang ganun na klase. So parang intimidating kasi parang pumasok sa scene kasi wala kang kilala eh. Yun yung mindset ko dati. So dahil feeling ko ngayon mas, hindi ko alam, hindi ako sure pero parang mas madali nang may access ka na sa mga leagues, sa mga liga sa underground. Feeling ko mas madaling makapasok ngayon. Oo. So, yun dahil sa online submission, yun lang, sinubukan ko lang talaga, ganun lang, parang subok lang, tapos, yun na yun. Pero, hindi ba daya sa part mo yun na parang poetry, parang, alam mo na agad yung format ng battle rap dahil, kasi iba na yung klase ng sulat mo eh. Sobrang advanced na eh. Siguro dun siguro nahasa. Kasi yung pagsusulat ko, hindi siya, parang dumating yung punto na parang addiction siya eh, na gusto mong sumulat araw-araw. Ganon? Parang ganon. Tapos, sinusubukan kong mag-self-learn talaga. So, nagbabasa ng mga iba't ibang klase ng mga writers. Okay. So, classical na mga writers, mga ganon. So, siguro na-adapt ko yung mga iba't ibang klaseng yung mga metaphors, mga simile sa tinatawag nila. Figures of speech, mga ganon. Siguro yun yung nadala ko papunta sa battle rap. Kaya, nung pumasa ko, medyo confident ako na may palag yung sulat ko. Or at the very least, yung content or material. Yun. Hindi ko kasi alam yung mga ganyan, yung mga simili-simili naman. Ang alam ko lang, mang-asar eh. Yun yung wala ako kasi parang hindi dala ko pala asar eh. Mas knowledge. Mas ganun yung simula. Tapos, yun, habang nanonood ng Flip Top, mas na-appreciate mo na yung dalawang spectrum eh. So, nagsimula ako, yung nakahook sa akin, yung parang lyrical. Tapos later on, doon ko na-appreciate naman na yung wasakan talaga, yung asaran, yung ganun. Pag-usapan natin yung process of elimination. Totoo ba na wala ka pang pera noon? Totoo ba na wala ka pa na pera na noon? Meron ako noon. Parang 100 o 1,000. Ano ba yung sabi ko? Parang 1,000 ata. Utangin lang yan. Bakit kasi nung panahon na yun, wala ka pala pa para pera na noon? No? pero may pera ka noon. Meron akong 1,000. Bakit mo sinabing wala kang pera noon? Siguro pag, ewan ko, may kasunod atang linya yun eh. O hindi nakalimutan ko na rin eh. Freestyle kasi. Taka, first time ko talaga doon na mag-freestyle ng Tagalog eh. So, talaga? kasi, I mean, after submission ko nung sulat, yung process sinubukan kong mag-practice lang, no? Para may mabubunot. Ganun. Tapos parang umabot sa finals. Yung finals kasi yun nung tournament. So, tas si Twing. Tapos parang, nung time na yun, feeling ko, okay lang ako matalo kasi rapper, Flip Top MC na si Twing eh. So parang feeling ko, pasok na ako either way. So, yung may ganong mindset. So, ewan ko pa, intimidating rin si Twing kasi pag may
Parang babasagin yung bote sa ulo ko eh. Ganun. Sinuwang-ewan ko. So, hindi ka totally freestyler talaga. Hindi. Sinubukan mo lang. Oo. Sinubukan lang. So, kung wala kang pera na noon, ngayon, may pera ka na ngayon. Meron na. Meron naman. May pinapatanong si Van kasi, totoo bang inverter ka? Inverter? Ay, si J Black pala nagtatanong. Galing kami kanina. Inverter? Oo, inverter. Mas inverter ako kaysa sa extroverter. Hindi, introvert na. Introvert. Bakit naman? Wala parang ganun talaga growing up siguro. Parang, hindi naman ako, siguro, yung introvert kasi, parang misconception siya na parang silent type ka or ganun. Pero hindi ka ganun pag nasa kaibigan mo, parang sa circle mo. So siguro hindi mo gustong unang mag-approach yung ganong klase. So babatiin mo ako, babatiin kita. Pero hindi ikaw yung una. Depende pag kilala ko siya. Mahiyain nga to. Mahiyain. Inverter ka nga, parang matipid. Inverter. Eto, may mga haka-haka kasi na gusto mong sundan yung yapak ni Balakid. Anong klaseng yapak? Yapak pala. Yung parang gusto mong maging susunod na Balakid. Ayon sa haka-haka. Totoo ba siya? Hindi ko alam yung konteksto ng susunod na Balakid eh. Pero siguro dahil sa pagiging lyricismo mo. Parang mahirap sundan siguro sa Balakid kasi nagsimula siya na parang siya yung trailblazer talaga siya, yung yung unang. So, hindi ko maiisip na sumusunod na ako, no? Ewan, ginagawa ko lang yung ginagawa ko eh. Hindi ko talaga iniisip yung mga ganun eh. So, tao ang nagbibigay nung haka-haka sa'yo. Siguro parang dahil ganun eh. Parang ang tingin kasi, ako tingin ko sa'yo, upgraded na Balakid ka eh. Kaya siguro parang tulad ni Sinyo, kay Delo, nakahambing kasi. Pero kung sakaling babalik si Balakid, game ka sa kanya. Game naman. Syempre, nagtawag ka na nga ng old goods eh, di ba? Kaso, hindi natin alam kung saang lugar na si Balakid eh. Baka lumulutang-lutang na siya dyan eh. Ayun, tawag na ito, may plano ka pa bang sumali ng isa buhay? Sa ngayon, wala pa siguro. Siguro 2-3 years. Depende sa mga mangyayari. Depende sa mga makakalaro. Ganon. Tsaka, yung parang, yung maganda kasi sa isa buhay, yung hindi mo iniisip yung kalaban. Kung sino yung kalaban mo. So, hindi siya nakabase sa match-up. Na parang, kinolot mo ganun. Parang, sa isa buhay, kung sino yung dadaanan mo lang. Ganun. Hindi mo naisip o gusto i-try yung 2x2? Ay, isa rin yan. Isa rin na hiningi ko kay boss. Sino kakampi mo kung sakali? Na kay Mimak lang or Kenzer yun. Oh, shit. Parang hindi bagay. Yun din yung sabi ni boss, parang hindi pa, or baka may kailangan mag-adjust. Either way. Tingin ko hindi si Mima. Kasi, hindi naman dinidisrespect. Medyo malayo kasi yung nagawa mo na. So, although yung magkalugar kayo, pero hindi naman kayo magkasabay. Well, depende pa rin para sa akin. Parang it could work. May chance pa rin. Pero gusto mo subukan yung kasi sila lang talaga yung logistically posible. Kasi yung iba, parang malayo sa akin. So, sa bagay, no? Kung usapang biyahe, kung sa Bisaya, sino bang pwede mo maging kakampi na wala pang... Malayo rin eh. Cebu, kailangan magkaibang isla yan eh. Sa bagay, ang hirap mag-practice ng video call. Oo, wala. Mahirap yan. So, yun. Pero gusto mo siyang i-try, no? Gusto ko i-try. Bakit? Bagong experience. Yun lang yung inaabol ko eh. Parang every time humingi ako ng battle or parang gusto kong subukan yung iba't ibang mode. Na bagong experience sa pagsusulat or pag-prep. Kasi doon talaga ako pinaka nag-i-enjoy eh. Yung
paano magsulat, tsaka paano paghandaan. So, yung hinahanap ko yung bagong flavor. Kung Mimac o Kenzer, feeling ko mas aakma si Kenzer. Kasi comedy siya Mas mas mababalansi kayo. Pag kay Mima kasi masyado na siyang technical Masyado siyang, parang nakakaumay pag puro ganun. Kailangan medyo balanse. Pero Tapos, sa trip ko naman kay Wimac, parang malakas siya mang-asar Parang ganun yung style niya Parang on your face na. Oo. Pero ako lang kung kasi galing ako dun Mas bagay Kenzer kasi may joke din. Tapos mag-tournament, sumali kayo, nag-champion, no? Tapos, halimbawa, nag-champion ka rin ng process of elimination. Di M-site ka na. Champion rin ako sa process of elimination. Nag-champion ka ba? Yun yung wala akong pera ngayon. Champion ako dun. Champion ka ba doon? Akala ko si Twing. Hindi. Ako natalo dun. Pucha. So, isa na lang. Isa na lang. Putang ina, si M-site na. Ayan na. Kaya lang, baka pag nag-champion ka rin sa 2x2, paulit-ulit mo nang sabihin champion ka. Wala, no comments inverter. Pero sana matry mo mag 2x2. Pagkalimbawang na-try mo yun, meron kang parang naisip na gustong kalabanin. Wala pa. Wala naman. So kahit sino naman. Putang ina, magandang laban to. No? Kahit sino pwedeng ibigay sa kanya. Kung hindi ka nag-battle rap ngayon, magtutuloy-tuloy pa rin ba yung ganyang ganap mo? Oo. Ganun pa rin Yun pa rin Parang hindi ko ma-imagine na full-time battle rapper / rapper or / artist in general. Kailangan ng balance siguro. Para sa akin, kailangan balansehin yung... Mahirap kasi yun lang yung iniisip mo Hindi, sa point of view ko. So, para balance siya sa buhay. Paano sa music? Na gumagawa ka na rin ba? Meron, pero mahirap makabuo masyadong mabagal yung proseso. Ay, kung mabilis ka sa acapella, sa music, medyo hirap ka. Sakto lang. Yung hindi ko lang mahanap yung oras talaga. Kasi, pag may battle, wala. Tenga yung thought process sa pagsulat ng kanta. Pero nakasulat ka na? Meron naman. Anong title ng kanta? May EP ako sa YouTube. Yun, check nyo. 2 EP, Solstice EP, tsaka sa Lyrico EP. So, yun. Nandyan lang yan sa YouTube, sa Spotify. Sige, papainggan ko yan. Yun. Dahil medyo nahihirapan ka, meron ka pinaplano may bago ka bang gustong isulat na kanta? Meron ngayong binubuo, pero pa isa-isa lang. So, may mga nakatenga lang, naka-pending na mga beats. Saka mga drafts. Pero hindi na... Mga ganito, pag may battle, siguro after nito. Pero palagi sinasabi ng mga MC after ng ganito, pero hindi nangyayari. Kahit si Ban ano bang plano ni Ban? Magagawa ng album, pero puro pang Bisayang kanta. Parang ang title yata yung Taga-iko kwarta, lipayon taka, lubuton ba? Ang haba nga ng title Parang daw siya para sa mga corrupt na gobyerno. Okay. Parang titirahin niya yata yung flood control. Kaya ang title, Taga-iko kwarta, lipayon taka, lubuton ba? Bayban. Ano ba yun? Panira ba sa gobyerno yun? Depende kung sino yung tinitira. Pwede. Baka si Jinggoy. Pwede. Si Jinggoy pwede. Eto, kung hindi ikaw ang nag-champion sa Isabuhay at si Beatroom, maiisipan mo bang gawin to? Yung mga ginagawa mo ngayon, yung magkakasunod na battle? Siguro, hihingin ko pa rin kay boss Hindi ko lang alam kung ibibigay ni boss. Feeling ko binibigay lang ni boss kasi may champion card pa ako na nagagamit Meron kang karapatan kung tawagin. Sana ganun yung iniisip ni boss Pero, yun. Pero feeling ko kahit hindi ako nag-champion, susubukan ko pa rin i-pitch yung idea kay boss. So, well, yun. Ito pinagtataka ko ngayon. Bakit nahiwalay ka ng hotel? Porket 2 battle mo, ngayong Belta Balentong, ikaw lang, ang ganda-ganda ng hotel mo. Ito. Totoo. Bakit ka nahiwalay? Kasi sabi ko kay boss, may Dayo podcast. Siguro naisip ni boss na dapat dito. Kasi para dito So, para sa'yo to. Yan. Tingin ko dahil 2 laban mo, binigyan ka ng pang 2 kwarto, no? Eto, sala na to, kung nakikita nyo, tapos may kwarto doon.
Kasi kala J-Block dito sa may kabila eh. Medyo ano lang eh, magkakasama sila eh. Sa'yo. Ewan ko kay boss. Hindi. Ano, boss. Para ko si isolate quarantine na ata to eh. Oo, boss. Sa'yo na ano to, parang binabayas mo ba kami? Porket ano, meron na siyang pera na ngayon. Ito, may gustong itanong sa atin si Luminous. Luminous Renzi. Ito, si Yes, Luminous sir. Renzi, kasama natin. Sino ang gusto mo makalaban sa ahon, Luni Umot? Uy, Yun agad. ito yung sasabihin ko para hindi ko pa makita yung sarili ko nakalaban si Looney. Yun. Kung palayo sinasabi game ako kahit kanino, pero feeling ko kay Looney hindi. Kasi feeling ko may mga tao pa dapat na mauna sa akin. Yun yung naisip ko. So, yun yung naisip ko. Parang masyadong malayo pa. Para, Pero ano ba? Si Looney ba? Nung nabanggit sa kanya si GL, anong nasabi ni Looney? Game naman daw siya kay GL. Putang ina, mukhang maganda yun. GL versus Looney, no? Pero si Mot kasi, nung tinanong ko kung game siya sa'yo, ang sabi niya parang hindi ka niya papalagan ngayon kasi mainit ka eh. Parang sa'yo papabor. Pero kung si Mot, game ako kay Mot. putyang ina, no? Napakagandang laban nun kung sakali. Meron ka bang kunyari, di ba, galing ka sa technical, pagdating sa ibang style, sino yung mga natitripan mo? Ibang style. Jonas, Manda Baliw. Si Batang Rebelde, ever since, sinabihan ko na siya na gusto ko siyang makalaban eh. Talaga? Oo, si BR. Idol ko talaga si BR. So, sa isa, naka-impluensya rin ba si BR sa'yo? Oo, sa consistency. Yung, Okay. yung parang chill lang tsaka game kada battle. Pero nasabi mo kay BR? Sinabi ko eh. Hindi ko alam kung mare-remember niya eh. Anong ahon yung nasa resort? Yun yung ahon. 10, ang tagal na 12. yun Yung sa Batangas tayo? Oo, sabi ko, boss. One Hindi, day. maganda ihirit mo yan kay Enigma. Oo. Kay Enigma mo siya ihirit kasi kung sa bagay, isa rin sa nakaka-appreciate kay BR talaga si Enigma eh. Consistency, ganun. Sayang. Sana matuloy yung BR versus GL. Magandang laban din siya. Sinyo? Pwede kayong maglaban? Parang same level ng Looney sa akin eh. Ganun? Parang dapat may mas may deserving pa kaysa sa akin na makalaban si Sinyo. Yun yung hindi ko alam kung dinadown ko yung sarili ko no, pero or hindi lang talaga ako or humble lang ako pero ganun. Baka inverter ka. Si Basilio kasi nung tinanong ko na napapanood ka nga niya kung game siya, kaya ka daw niyang talunin. Kaya. Yun ang sabi niya. Pero kung sa limbawang maikasa nga yung GL Basilio, tingin mo, ganun pa rin ba yung sasabihin mo na hindi mo nakikita yung sarili mo na makalaban si Basilio? Siguro pwede kasi pwedeng warm up ako ni Boss Basilio. Putang inang warm up yan, pader agad. Yun nga yung minsan sinasabi ko kay Boss na, Boss, pag may mga gustong bumalik tapos gusto na trip nila ako, yan. I volunteer. Ganun. Tang ina, no? Yung magwa-warm up ka tapos GL na sobrang advanced ng sulat. Ang inang yan. Kung magkakaroon ng English conference, game ka ba dyan? Yun yung hindi. Kaya kong sulatin pero barok akong mag-spit eh. Or hindi pa ako ganun ka-confident. Mas ko nga mag-English eh. Parang oxidizer. No. Diba? Oxidizer. Fire. Tanginang yun. Ang na nga eh. Maayos-ayos na nga yung English mo eh. Oo, pero parang hindi siya same level ng mga nila APOC, nila Plasma na ganong level. So, baka siguro kailangan ng practice pa. Ganon. So, baka small room. Hindi ka fluent sa English? Fluent naman, pero hindi ko trip yung mga accent. Parang, sa delivery lang. Sa delivery lang siguro. Ilang language ba ang kaya mo? Miss Tagalog? 4. 4. Tas ayaw mo mahirapan ka sa English? Di lang ako confident na eh. So, Tagalog, Bisaya, English, ano isa? Waray, yung lingwahe namin. Iba ba yun? Iba yun, no. Ano bang
timbre ng salita sa Waray? Hindi ba siya parang Bisaya din? Iba siya, pero siguro kaya na nilang maintindihan yung isa't isa. Pero medyo malaki pa rin yung pinagkaiba. Tangina, ang alam ko sa mga Waray, mga ano, yung parang palaban. Tapos ikaw, tahimik ka. Inverter kayo, yun. Uy, inverter ang putik. Tingnan, alam ko sa mga Waray, sino ba to? Sino nakapartner ni Cesar Montano? Maricel Soriano. Alam ko, waray-waray din. Hindi ko alam yun. Maldita yun eh. Parang palaban yun eh. Yun yung parang stereotype sa Waray. Oo, parang ganun. Palaging galit or ganun. Ano bang lugar yung laging sinasabi ang may aswang? Capiz. Capiz, ganun. Sa Waray, walang ganun. Wala naman siguro. Takina kung may ganun, no? Tapos ano masasama ugali ng aswang? Oo, Tingnan mo, akin tong tao! Galit. Hindi mo pwedeng kainin to! Galit na aswang eh. Kung magkakaroon ng isa buhay battle o Battle of the Champion o kaya Royal Rumble. Yun, Royal Rumble. Royal Rumble, ready ka o game ka? Oo, game yan. Takina, sino kayo mga pwede dito, no? Sino mga trip mo sa Royal Rumble kung sakali? Yung mga, siguro, yung mga hindi pa naglaban, yung combination na wala pang may naglaban, sino ba yan? Aklas. J Block. Pwede. Oo, mga hindi pa naglalaban. Oy, kasi ayaw nga maglaban ni Mot tsaka ni M-Site eh. Parang matagal na rin silang pinagpapares eh. Bakit daw? Ayaw daw nilang masaktan yung isa't isa eh. Siguro kaya din umiiwas si M-Site sa akin. M-Site na naman! kung magiging presidente ka ng Pilipinas, tanong ko to kay Kuya Kibs. Parang may naiisip ka ba na gusto mong gawin pag ikaw yung namumuno? Di kasi ako ganun kataas mag-isip eh. Pero siguro nandyan na kasi yung mga dapat nandyan eh. I mean sa batas, sa ganun. Siguro, yun yung sinasabi ng implementation talaga. Kung paano i-implement yung batas. Yung panagutin yung dapat panagutin, yun siguro yung kulang eh. Yun, yung ustisya in general. Kung Kaya paano. putang hirap. Mahirap yun eh. Kasi kailangan mong wasakin galing sa, di ko alam kung sa taas pababa o pababa pataas. Charter change. Talaga. O kaya change ng lahi. Reformat, no? Kung totoo nga lang yung kung totoo nga lang yung parang yung may bababa na, hoy, dito ako, lilinisin ko kayong lahat. Yung may ganun, no? Restart lahat. Ikaw ba? Atheist ka ba? Naniniwala ka ba? O ano? Katoliko, naniniwala naman. Solid na katoliko ka? Solid, siguro mga 80%, 50, 60, or 70. So, deboto ka? Nagsisimba, pero hindi ganun ka-deboto. May mga santo. May mga santo. Okay, Roman okay. Catholic ako. So, para sa'yo, totoong may Diyos? Oo. May higher being. Base sa kaalaman mo din? Base sa kaalaman. Sa pagbasa, siguro growing up din. Yun. Wala naman akong parang experience na kakaiba na parang, yun, babaliktad sa paniniwala or ganun. Dahil nagsisimba ka? Nagsisimba. Yung yung ginagawa ng kala Pope John Paul, yung parang ginagawang santo yung tao. Okay sa'yo yun, bilang katoliko? Siguro okay naman. Wala naman, hindi ko alam parang walang natatapakan yung ganun. Parang kung at the very end, kung mabuti kang tao dahil dun. Gagawin kang santo? I mean, yung mga naniniwala sa santo. Yun. Kung may epekto sa kanila in a good way, good basta good way. Oo, kasi pag opposite yung effect parang pangit naman nun eh. Sa bagay, gets ko naman yung sinasabi mo na kahit against naman din sa paniniwala o sa Biblia ng iba, kung may good effect naman, 'di ba? Hayaan na lang natin. Pero may mga relihiyon kasi na parang sobrang sensitive na hindi kasi yan yung nakasulat. Tao lang yan. Huwag niyong sambahin. Kasi ako, nakikinig ako ng iba't ibang relihiyon eh. Iba't ibang turo na parang may punto rin naman na parang tao lang kasi yan. Kumbaga, ang lumikha sa atin,
hindi nga natin basta-basta makikita yan. Sino ba tayo para hilingin na magpakita ka? Mm. Tapos, sobrang sagrado nung sinatawag na Lord o Diyos. So para sa akin parang hindi ako dun sa ginagawang santo yung tao. Oh, pero kay Jesus, okay lang kasi anak siya ni Lord eh. May bago ngang santo yung Gen Z. Gen Z na po. Ay, oo, nakita ko nga yun. Nakita ko yun eh. Sino ba yun? Gen Z na santo? Bakit siya ginawang Gen Z na santo? Hindi ako sure sa details pero parang programmer din siya. Gumawa siya ng website para makatulong sa pagkalat. Oh. Tapos nung namatay siya, yun, may mga miracles na attributed sa kanya. O parang gumaling dahil sa pananampalataya sa kanya. Oh shit, online miracle. So, No father. It's called saver. Tangina, ibang klase na pala ang kapangyarihan ng faith ngayon, no? Kahit online meron na. I mean, hindi online. Yung Hindi parang, kasi nakatulong di ba? parang sumamba sila sa grave or ganun. Ano yung grave? Puntod. Yung okay. Parang na-heal yung may cancer or ganyan. So, parang nagiging puntos yan yun yung weird. Parang may puntos yung, pwede ka na maging santo or dalawang ganyan. Nakapagpagaling ka. Tangina, no? Bakit yung ibang yung manghihilot? Di ba? Di ba? Yung mga dati, wala pang social media. Alam ko kasi parang may FBI yung Rome eh. So, iniimbestigan nila pag totoo. May ganun pala, no? Ganun. O baka isi-CI pa parang motor. Pupuntahan yung bahay. No? Di ba, pag bubili ka ng motor, isi-CI ka. May kakayahan ba itong bumiling motor? Baka may nagsi-CI din sa kanila. May kakayahan ba itong maging santo? Anyway, balik tayo sa flip top. Lumalayo na tayo. Ano yung mga bagay na malaking nagawa ng flip top sa buhay mo? Sa pansarili siguro, confidence. Yun, confidence. Tsaka, dahil inverter ka. Isa rin yan. Tsaka, outlet siya ng passion ko. Na never kong na-imagine na may magikinig sa akin or may makaka-appreciate ng ginagawa ko. Kasi matagal ako nagsusulat Tapos sinusulat ko siya para lang sa sarili ko. Tsaka sa maliit na sirkulo na meron ako. So, yun, yung mga taong ganun lang. Tapos, yun, naging mas may nakikinig. Hindi ko alam kung mas maganda yan para sa kanila o nakikinig sila sa akin. Pero sana, may napupulot sila na kung ano man. Yun, ang isang bagay na natulong sa'yo ay self-confidence. Sa financial or ibang bagay meron. Ay, nakakatulong din naman. Pang stabilize. Mga stabilize. 400,000 na yata TF ni UGL dalawa pa 800. Tong inong yun. Sana all po siya. Sa pag-travel, dahil din sa flip top ba? Kaya ka nakapag-travel? Oo. Pag ganito kasi, hindi talaga ako aalis pag di kailangan. No? So, sa bahay ka lang, no? Doon lang sa amin. Siguro hindi man nanakaw to. Kung bata to, no? Ano man to na yung pangalan? Gino. Diyan ka lang. Tangina, hindi siguro mananakaw ng bata to. Dahil wala talagang kakausapin May nasabi si Luminous kanina, yung sa site niya? Patreon. Ano yun? Patreon pala. May Patreon ako. Paano yun? Paano mo naisip gawin yun? Dahil inverter ka? Kasi lahat bumabalik dyan pero totoo. Di ba? Kasi sa online, hindi ako masyadong ma-post sa Facebook. Tapos nakikita ko yung mga MCs, parang nagiging mas kailangan ng online presence para pumera, di ba? Oo. Ang ganun. Tsaka ako wala akong energy na maging present online. Thank you lang sa damit, mga ganun, di ba? Oo. So, yung Patreon kasi, platform siya ng mga artists na gusto lang mag-share ng kung ano. So, yung sa akin, siguro mga process sa sulat ko, yung transcript ng mga battles ko, or kung ano mang mga ideas or thoughts sa battle rap, sa ibang MCs, or yun lang siya di-share ko. Tapos, kung sino lang may trip mag-subscribe, may bayad siya. May bayad siya. Grabe mag-inverter to, magastos, no? So parang mas focus lang siya na platform. So sigurado ka na yung magsusubscribe sa iyo,
interesado sa Solid fan. Fan kung gano'n. Kung makainganyo ka na mas marami pa. Dun yung organic talaga. Yun, oo. Mm. Yun din siguro yung kulang kasi usually pag may Patreon ka, meron ka talagang main social media presence. Tapos yung Patreon parang kadugtong na lang kumbaga parang behind the scenes siya. Na gusto mong makita more, pwede ka sa Patreon. Siguro yun yung kulang ko kasi kailangan kong pag-isipan yung mga ganun. So, pero ngayon, merong ganun ngayon. Akala ko kasi yung ano bang site yan? Patreon ang Patreon. Patreon.com. Tapos i-search mo si GL. Oo. Akala ko kasi doon ka naglalabas ng parang mga video mo, yung kunyari music, doon ka ilalabas yung music para solid fan lang makakarinig. Pero baka in the future, pero hindi siguro yung music or hindi ko pa alam. Kasi yung music, pagka doon mo nilagay, pwedeng nakawin. Oo. Iba pa makikinabang sa revenue. Pag mga ganun na pang-publics, dapat sa public talaga, YouTube yan or Facebook. So, yung ginagawa mong Patreon, tingin ko organic na solid fan mo talaga yung mga ganun. So, tsaka may mga linya, example, mga linya na hindi ko nagamit. Post ko doon, may mga ganun. Oo, di parang tapon na siya. Oo, tapon na. Hindi mo nagagamitin. Kasi parang mga name clips, mga ganun. So, hindi mo na talaga magagamit eh. Talaga? Doon mo nilalabas yung parang mga behind the scene nga na sinasabi mo. Paano yun? Isi-search nila sa Google Patreon.com. Sa mga mga solid fan ni GL Patreon.com / something yan eh. Basta GL Campo. Nandyan lang yan. Kasi si Luminous nagsabi sa akin, solid fan din ng kalahatan ng mga battle rap ng hip-hop. Kaya yun, sa mga naghahanap ng yung mga solid fan talaga ni GL at gusto nyo makita yung ibang bagay na meron siya, nagpapakita ata ito na nakabrief doon. Nakasando lang. Nakasando lang. Pucha, sino nagsabi nun? Si Bitrom. Si Bitrom. Hindi, sino ba yung parang pag nakita ko nakasando si GL, parang may... Si Creeply ata yan eh. Sa post yun, hindi sa battle. Sa battle si Bitrom. Sinabi ba ni Bitrom yun? Paano ang pagkakasabi? Parang hindi ka pa ata nagsasando ever. Ganun. So kailangan mag-Patreon ni GL. Ay, ni Bitrom. Anong ba bukod doon? Yung ibang mga sinishare mo, mga private part mo. PH yan, Wala PH. Wala. So di ba? Parang yung mga ganyang Patreon pala, so pwede siya sa mga mga porn star na Pinoy. Naisip ko lang parang gusto nyo makita yung pet ko. Subscribe kayo. Mas mataas na subscription. 'Di ba? Pwede siguro, pwede. Pwede yun, parang ewan ko, kung depende siguro sa mga Patreon na limitations, baka sumabit sa ganun eh. Hindi ko alam. Meron din bang mga restriction? Siguro. So gagawa na lang ng ibang site na same sa Patreon. Meron pero naman. OnlyFans. R18, no? Ay, OnlyFans? Ano yun? Ba't alam ni GL yun? Dumadaan nare-reference sa battle. So, syempre, pag nare-reference sa battle... Hindi, narinig ko sa'yo mismo yun. Akin yun? Oo, nag-reaction video ako. Sabi ko, ano ba yung OnlyFans? Hindi ko alam yung OnlyFans. Ang alam ko, Pornhub. Yun lang. Putang. Siguro yung OnlyFans pang inverter. Ganon din yung concept siguro. Yun, yung may subscription, di ba? Oo. Di ba? Hindi, sa Pornhub kasi libre. Tapos makikita mo doon, lalaki pinupitan eh. Pero yun nga, parang sa idea na maganda, parang pwede kang gumawa ng Patreon na sa kunyari, ikaw ay mga Viva Max. O gusto nyo makita yung sexing ako, okay din yun, no? Meron. Meron ba? Tang-inang yan. Sino mga artista nandun sa OnlyFans? So, ano pinapakita nila dun? Anong pinapakita nila sa OnlyFans? Ewan kay Luminous eh. Sa'yo ko nga narinig yun eh. Yung battle ni kay AJ. Kay AJ, narinig ko yun. Sabi ko, nung reaction video ko,
ano kaya yung OnlyFans? Tapos binasa ko yung comment, hindi mo alam yung OnlyFans, ang bait mo naman. So si GL, alam niya yung OnlyFans. Alam ko lang kasi dumadaan sa Facebook. Hindi. Mga reels. Walang reels. May mga reels ba? Yun, galit talaga kay Luminous eh. Ayaw ni GL siya ang magsabi kung ano yung... Tama yan, tama. Hindi ko nga alam yung OnlyFans yan. Ako alam ko Pornhub talaga. Pinayflix yung maraming commercial. Yung kada pindot mo, pupunta kang Shopee. Pero yung OnlyFans, di ko alam yan. Kasi doon pumasok yung Patreon. Na pwede yun. Tapos sa isang banda, maganda yung Patreon kung gusto makakuha ng organic fan. At makakatulong din siya sa katulad mong inverter. Ayun, meron ka ba mga plano pa sa mga susunod? Yun, actually may libro naman na ako ginagawa, poetry book. So, yung second chapbook ko, Living Light, yun, bagong published pa lang. Reprinted. So, sa mga gustong mag-inquire or mag-order, siguro magpo-post ako after nitong mga battles na to. Yun, abangan nyo lang yung details. Saka, yung pangatlo naman, in progress siya. So hopefully, pala yung sinasabi, hopefully this year, pero baka hindi. We'll see. Pero yun, umuusad yun. Libro, music, sana may progress. Yun, music videos na pending. Yun, ano pa ba? Battles. Battle, yun. Patreon, ano pa. Yun lang siguro. Ahon, may plano ka? Ahon, pag mabigyan, usually, yung mga iba, sasabihin nila, titignan nila, pero diretso naman. Oo. Diba? Nakakaingit kasi, pag nakita mo na yung ahon, sarap kaya bumatil doon. Pag binigyan ni boss. Yan. Yung libro, anong title nun at anong konsepto? Bali, poetry. Chapbook. English siya, poetry. Hindi, I mean, anong content niya? Mga tula about pag-ibig, lahat-lahat lang na topics na basta matalinhaga sa Tagalog, mga ganun. Mga ganun. So, ayun, battle. Ahon, wala pang plano ngayon. Music, yun, ayun ang mga abangan nyo kay GL. At yun, Tol, maraming salamat. Yun. At pinayagan mo kung madayo kita dito sa hotel mo na napakagandang hotel. Dahil sa Dayo Podcast. Hindi, dahil kay GL yan. Tol, maraming salamat, Tol. Thank you. Palakpakan natin, GL. Yun, no? Thank you.